the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan. Eto na, Biyernes na, pampahupa sa emosyon ng ating mga kapatid. Dito nga sa topic natin kanina. Ikaw ba naranasan mo rin sumakay ng MRT at LRT, Pastor? At maglakad ng Of mahaba? course. Of course. Pagka nandyan tayo nung nasa sales ako, yan, tama si Brad Ted. Paglipat nung 2 istasyon na yon, naku, matinding lakaran yon. Lalo na pag sarado pa yung mall na pwede kang dumaan sa gitna. Yan, sa Yun bandang lang. Cubao. Pasakit. Pero ito nga medyo daming galit dito sa YouTube comments natin. So ito na, para medyo kumalma sila. Meron pang isa. Yes. Uy, meron pa, saan banda? Saan banda yung isa? Wala, hindi. Si Brad Jeff. Ano? Okay. Oh. No, kasi nakita mo si Brad, namumula na sa galit. Oo nga Okay, naalala Brad. niya eh. Salamat na marami, Brad. Hindi Brad ka- Ted, hi. nandito ako ngayon sa Dagupan. Nandito ako sa Uy, Dagupan. Pangasinan. Meron akong speaking engagement. Yan, Pangasinan. Okay, so ang iyong engagement 8:30 ba? 8 a.m.? Late ka na? 9 a.m. Ay, Okay. saktong-sakto. Sakto. Go ahead, Brad. It's all yours. Sige, batiin ko lang muna si Christian at si Joan Morante ng CLI Finance. Thank you for inviting me to your wonderful company to speak. Brad Ted, yung pighati ng ating mga kababayan ngayon, ayan, yung mga narinig natin, talaga namang, sabi mo nga, ayaw mo naman maging cynical, we keep hoping. But then again, ito pong segment na to ay talagang nagbibigay sa atin ng tamang perspective na again, hindi lang po dito ang buhay. Meron pong eternal life. May final judgment sa mga taong talagang medyo ang buhay hanggang dito lang yung perspective. Magpayaman, magkamal, ng yaman, masyado mababaw po yan. What good for a man to gain the whole world, di ba? And yet forfeit your soul. Kaya po sana, nakikinig sila at magkaroon sila ng eternal perspective. At wag lang puro makamundo ang mga pagnanais, magkaroon po ng spiritual at eternal. Anyway, pinag-usapan po natin yung paano ba ma-reach yung God-given destiny na tinatawag natin. Nagsimula po tayo sa discovering it and then having the desire to fulfill it. At sabi nga po natin, hindi pwedeng puro desire, kailangan natin mag-decide and hopefully we will discipline ourselves. At ang last po ay yung po tinatawag nga natin na ultimately yung destiny. Ano ba yung naghihintay sa atin? Sabi dun sa Biblia, di ba meron siyang itinalaga sa atin na race, a race marked out for us. Hindi tayo aksidente na lumataw dito sa lupa, ang Diyos po ay may plano sa atin. Ang ganda nga po ng plano niya, to prosper you and not to harm you, to give us hope in a future. And hopefully po tayo, sabi lagi ni Brad Ted, lumaban tayo ng patas, madadili tayong tapat dahil alam natin na may naghihintay sa atin. Sabi po sa Acts 13:36, maganda po to, ehemplo si King David. Sabi dito, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed. Brad Ted, ito simple lang tong verse na to. Sabi, when David served God's purpose. Ang tanong lang po, kanino bang purpose sineserve natin? Yung bang purpose lang nating makasarili? O yung purpose lang ba natin na pang temporal lang? Because si David po, sinerve niya yung purpose ni Lord, namatay siya, yung katawan niya inagnas, pero yung kaluluwa niya is in heaven right now. Ang tanong, ikaw ba, ano ba iniipon mo? Baka puro maaagnas, puro masisira din yung mga pinag-iipunan nating yaman dito sa lupa. Kaya po sana meron lang tayong eternal perspective and we're serving God's purpose. Not man's purpose, not our own purpose, but we're seeking God's purpose. Yung po ang ultimate destiny natin, to live for God's glory. The ultimate end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yan lang po yung dasal ko sa ating lahat, na kung tayo po ay masyado mababaw ang pananaw na puro temporal at hanggang dito lang sa lupa, naway magkaroon tayo ng goal to serve God. Again, Acts 13:36, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed. Lord, marami pong salamat dahil alam namin dito sa lupa, pansamantala lang, temporal. Pero mahalaga to, Lord, dahil ito magtatalaga, ito magbibigay sa amin opportunity
to choose you so that we can have eternal life one day. So Lord, tulungan nyo kami na maging tama ang aming pananaw, yung aming perspective, Lord God, sa buhay, na wag puro material, puro pinansyal, puro makasarili, at puro selfish at greed ang pinaiiral dito sa mundo na to. Nawa, Lord, magkaroon kami maka-Diyos na puso upang ikaw ang aming habulin all the rest of our lives. In Jesus' name, amen. 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 And Lord, we pray na inyo pong alagaan si Brad Jeff today sa kanya pong misyon sa Pangasinan. Keep him safe, protected sa kanya pong pag-uwi sa kanilang tahanan. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff lagi. And Lord, we pray sa lahat po ng aming matakapakinig na ito po ang tanging inaabangan sa aming pong programa. Salamat po na marami sa magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff araw-araw. Mahal na Panginoon, salamat po sa biyayang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad. So baka may gusto kang batiin dyan. Meron ba nakikinig sa atin dyan sa Pangasinan dahil live tayo dyan, baby girl, ha? Oo, Yes, meron po oo. kami dyan, Pastor. Maging sa radyo, Marami. umaabot tayo dyan. Oo. Yes, marami nakikinig sa atin. Hindi ko na alam yung FM station nila dito, pero 102.3. Yes. 102.3, Brad Jeff. 102.3. So marami naman po nagme-message. Nandito tayo sa Pangasinan ngayon. Marami rin kaming churches dito, yung former church ko. So thank you so much for tuning in. Pero again, sila Christian Morante, thank you so much for having me. And nakarating din ako ng safe dito. Kasama ko ang aking driver. Ayan, no? Si Kuya Ronnie. Taga-subaybay mo to, Brad. Alam lahat ng hoy gising days mo pa na to. So, yeah, Kuya Ronnie. Sorry, kanina baka na-bore kayo sa pakikinig sa mga isyong pambayan. Sorry po. Maganda yung Brad Ted. Kailangan maging aware tayo para nagiging prayer points ko yan, Brad Ted. Yung mga ganyang mga bagay na tila bagang wala na, paulit-ulit lang, ipagdadasal ko na lang yan. Ikaw, batikusin mo, ako ipagdadasal ko. Ayan. Kaya maganda tandem natin. Salamat na marami, Brad Jeff. Mag-iingat ikaw. Baka meron kang gustong i-anunsyo para sa ating mga nakapakinig na nakaantabay sa iyong mga channel at maging sa iyong physical na paghahatid ng magandang balita. Buti na sabi mo, Brad Ted. This Sunday po, magpipreach ako alas 10 ng umaga sa Fairmont Hotel. Ang ganda ng topic. Piniprepare ko na yung sermon ko kahapon about this woman na nag-offer kay Jesus ng mamahaling oil, yung alabaster oil niya. So, napakagandang kwento po na to. Sana po maka-join kayo this Sunday alas 10 ng umaga sa Fairmont Hotel in Makati po yan. Of course, tomorrow naman, alas 4 yan. Lagi po siya sa online. Rebuild City Church with Facebook at YouTube channels. Maraming salamat, Ted at Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.